Sa Mateo 6:22 hanggang 23, ganito ang nakalagay. Ang mga mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. 23, ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Ang mata natin, dalawa yung nakikita. Mabuti at masama. Lahat ng tao, dalawa yung nakikita yung pangit at maganda. Ganun din yung ating mga tenga, dalawa rin yung naririnig. Yung mabuti at yung masama. Yung pangit at yung maganda. Ganun yung ating pandama. Dalawa rin ang nadadama nito. Ang mabuti at masama, pangit at maganda. Nabanggit ng ating Panginoong Hesus na ang mata ang ilaw ng buong katawan. Kaya ito'y nagiging ilaw kung tama yung focus. Kung ang nakikita ng ating mata, nakapokus doon sa mabuti. Hindi doon sa masama. Kasi pareho, nakikita natin yan Yung mabuti at masama. Pero, meron tayong choice kung ano ang titingnan natin. Kung ano ang ipopokus natin. Kung yung mabuti ba o yung masama. Ganon din yung pandingig at yung ibig sabihin, kung ang nakikita mo ay maganda, liwanag, napakaliwanag ng buong yung katawan. Diba? Sabi ng Panginoon ni Jesus yun Kung nakikita mo ay liwanag, ang buo mong katawan ay maliwanag. Ngunit kung malabo o pangit ang yung nakikita ng yung paningin, puno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Ang iyong puso, puno rin ng kadiliman. Kasi, focus yun Pareho nating nakikita yun Diba? Kung ang focus natin ay yung pagkakamali ng kapwa, puro judging ang mangyayari sa puso natin. Dahil puro negatibo yun Ibig sabihin, ang choice nasa atin. Kasi ang pag-aaral, pang sarili. Diba? So, ang mamimili, kung yung tama ba, itatama natin, o yung tama, mamaliin natin. Diba? Kasi kahit na gaano kaganda yung tinuturo, pwede mong sabihin, hindi. Mapangit. Diba? O, pangit. Kasi ang focus sa mali. Hindi ang focus doon sa tama. Kaya, parehong nakikita ang tao, dalawang tao, parehong nakikita, pero yung isa ang nakikita dilim, yung isa liwanag. Diba? Ganon din, narinig natin. Kung ang narinig natin, kasi tayo yung nag-aaral Ang nag-aaral, hindi yung katabi mo. Ang nag-aaral, ikaw mismo. Diba? Tayo mismo yung nag-aaral. Kaya kahit na sino ang tumayo rito at makikita mo puro negatibo, hayaan mo na. Kung negatibo yung nakita niya Ibig sabihin, ang katawan niya puno ng kadiliman. Diba? Kasi ang pag-aaral, pang sarili. Kayo lang ng Diyos. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na tama yung nakita ng isa, yun ang talaga ang tunay, tama lahat. Meron yan, tatayo, mali yan. Hindi ganun yan. Ako ang punto ko. Yung tama, mamaliin. Yung mali, tatamain. Diba? Kasi, ang focus ng mata natin, dapat sa mabuti. Ang focus ng mata natin, dapat kay Kristo.
ang focus ng mata natin dapat sa mga bagay na espiritual. Kung ang focus ng mata mo ay mga o sa mundo, yun ang nakikita mo. Napakadilim ng katawan mo. Dahil bakit? Yun yung nakikita ng mata mo eh. Puro sa mundo eh. Hindi nila nakikita yung espiritual. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, napakadilim ng iyong buong katawan. Pero pareho kayong nakakakita. Kasi sa focus. Ganon din sa pandingig. Pwedeng tama, pero para sa iyo, mali. Ibig sabihin, ang tanungin mo, kasi ikaw yung nag-aaral eh. Baka naman, madilim na yung buong katawan ko. Kasi ang nakikita ko na puro kadiliman. Lahat na lang ng ginawa ng taong yun, puro kadiliman. Tandaan mo, ang pag-aaral, individual. Ang paghuhusga, individual. Ang paghatol sa atin ng Panginoon, individual. Hindi mo pwedeng isisihin sa katabi mo, kasi siya yung katabi ko, ganun eh. O yung kasama ko sa bahay, ganun eh. O yung kamag-anak na ibinigay mo sa akin, ganun eh. Di ba? Nagkakamali lang ng focus. Di ba? Kung nakikita mo, parang yan ko na, ang nakikita mo sa kapwa mo, ikaw yun. Diba? Kaya kung nakikita mo sa kapwa mo mabuti, ikaw yun, mabuti ka. Kung nakikita mo madilim sa kapwa mo, madilim ang buong katawan mo. Ang nagsabi nun ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang pag-aaral, salamin ng buhay. Ang lahat ng nakikita ng mata mo, narinig ng tenga mo, nagsasalamin lang kung sino ka talaga sa loob mo. Hindi yung kapwa mo. Sila may sarili nilang pag-aaral eh. Kung ang nakikita sa iyo ng kapwa mo, ganun din ikaw, napakasama mong tao. Sila may problema, hindi ikaw. Ganun din, kung nakikita mo sa kapwa mo, ay puro masama ang ginagawa niya, ang may problema ako. Bakit? Puro negatibo yung nakikita ko sa kapwa ko eh. Di ba? Ibig sabihin, ang buong katawan ko nasa kadiliman. Di ba? Vice versa yan eh. Ang pag-aaral, kung ano yung nakikita mo sa kapwa mo, yun ka. Di ba? Kaya, sabi ng Panginoon dito, ano? Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung maliwanag o malinaw ang iyong paningin, puno ng liwanag ang buong mong katawan. Kaya, ang pag-aaral, sarili. Sa loob mo. Oops, nakikita ko sa kapwa ko, madilim. Anong dapat kong baguhin sa akin? Hindi doon sa kapwa ko. Sa sarili mo. Sa sarili ko. Kasi yun eh. Ang pag-aaral sa sarili. Kahit yung sinasabi ko ngayon, ang pag-aaral sa sarili ko, hindi sa inyo. Kung ang nakikita mo ay liwanag, nalulugod ang Diyos. Kung ang nakikita mo ay dilim, hindi nalulugod ang Diyos. Kaya, tayo, ang nakikita natin dapat mabuti. Hindi ang masama. Kasi pag may masama tayong nakikita, ibig sabihin, tayo mismo yun. Naalala mo yung verse sa Mateo 7:3. Sabi ng Panginoon na, bakit mo pinapansin ang puwing ng mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo naman napapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika, aalisin ko ang puwing sa iyong mga mata, gayong troso ang nasa iyong mata? Medyo nagjo-joke pa nga ang Panginoon doon eh. Sabi niya doon, paano mo nasabi na halika, alisin ko yung puwing troso yung... Ano ba ang troso? Hindi magkakasya sa mata eh. Kaya medyo kung mapapansin yun,
Pabiro pang sinabi ng Panginoon yun eh. Gusto mong alisin mo ang puwing na napakaliit nun eh sa mata ng kapatid mo, samantalang yung troso na sa mata mo hindi mo makita. Diba? Ibig sabihin, anumang nakikita nating mali sa ating kapwa, tayo yun. May pagkukulang ka pa, kaya mo nakikita yung mali sa kapwa mo. Kasi kung wala ka ng pagkukulang, hindi mo na makikita yung mali ng kapwa mo. Kahit mali yan, naiintindihan mo. Nag-aaral pa yan eh. Dinidisiplina pa siya ng Panginoon eh. May panahon dyan. Pero hindi tayo nag-judge. Ito, yung sinabi ng Panginoon, huwag mong i-judge kapwa mo. Turuan mo siya, unawain mo siya, ibigin mo siya, pero hindi mo siya ginajudge. Mababa pa yung napag-aaralan niya. Nasa unang baitang pa lang siya eh. Mga ganon, di ba? Nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Kaya, ang tumatayo sa harapan, huwag niyong kokontrahin. Reason? Salita ng Diyos yun eh. Ang kinokontra mo, Diyos. Ibig sabihin, ang nakikita mo, dilim. Ang sabi ng Panginoon, doon sa nabasa natin verse, napakadilim ng iyong katawan. Kung ang nakikita mo liwanag, napakaliwanag ng buong katawan mo. Nakuha niyo yung punto doon? Na ang Diyos nagbababa ng salita pag may mga taong kumukontra sa sinabi ng Diyos. Sino mali? Diyos ba o yung taong kumukontra? Tao. Napakaliit ng utak ng tao eh. At ang tao nagkakamali eh. Eh ang Diyos hindi pwedeng magkamali eh. Diba? Ang tao, laging niyang tingin kung anong nakikita ng mata niya, akala niya tama. Ang Israel nung Old Testament, lagi silang nakakasala dahil sinusunod nila kung ano yung nakikita ng mata nila na akala nila tama. Kaya lagi silang bumabagsak sa Panginoon. At pagka bumagsak sila, parurusahan sila ng Diyos. Magre-repenta naman sila. Nung bless na naman sila ng Panginoon. Then, nung bless naman sila ng Panginoon, gagawin naman nila ang tama ayon sa kanilang paningin. Magkakasala na naman sila sa Panginoon. Parurusahan na naman sila ng Panginoon. Hihingi na naman tawad sila sa Panginoon. I-bless na naman sila ng Panginoon. Patatawarin sila ng Panginoon at i-bless na naman. At nung pag-dines na naman sila, inangat na naman sila, gagawin na naman nila kung anong tama sa paningin ng kanilang mga mata. Sa Old Testament, paulit-ulit yun sa Book of Judges. Habang panahon nyo, ganun laging ginagawa ng Israel. Kasi kala nila, tama yung nakikita ng kanilang mga mata. Lalo nating maintindihan yung verse na yon, yung binasa natin, kung babasahin natin yung unahan nun, saka yung hulihan nun. Ang hulihan nun, ganito ang nakalagay. Walang aliping naglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi nyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Diba? Kaya nga focus eh. Saan ka ba nakatingin? Sa panlangit o dito sa sanlibutan lang? Pagka ang focus ng iyong paningin ay liwanag, panlangit,
paglilingkaran mo, Diyos. Pagka ang focus ng mata mo, panlupa, sabi rito ng Panginoon, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, o ano paman. Yun ang paglilingkuran mo. Yun ang magiging. At sabi ng Panginoon, hindi pwedeng dalawa. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon at sa kayamanan. Sa unang verse naman doon, anong binanggit ng Panginoon? Sa 19. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil dito naninirahan ang mga insekto at kalawang. At may mga nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. At doon walang naninirahang insekto at kalawang at walang nakakapasok. Tama ka mo, hindi ka tama. Sa version ko po. Magkakaiba ng version. Tanga yun sa iba, di ba? Ito mababaw na Tagalog. Di ba? Walang naninirahang insekto at kalawang o tanga. At walang nakakapasok na magnanakaw. 21, sapagkat kung nasan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tapos yun na nga yung kasunod na verse. Ang mata, ang ilaw ng buong katawan. Diba? Doon pinapakita na saan ka mag-iipon ng kayamanan? Saan dapat ang focus mo? Diba? Sa spiritual. Hindi rin sa mali ng kapwa mo. Hindi rin sa nakikita mo sa paligid mo. Kundi, ano yung pinaglilingkuran mo? Sa Diyos ka mag-focus. Dahil ang Panginoong Jesus at ang Diyos, siya ang ilaw. Diba? Pag ang focus natin ay sa liwanag, sa ilaw, sa Panginoong Jesus, may kapayapaan. May blessing ng Panginoon. Bukod pa sa blessing ng Panginoon, nalulugod ang Diyos. Dahil bakit? Tama yung focus mo eh. Pag maliwanag, sabi nga ng Panginoon, ulitin ko, ang mata, ang ilaw ng buong katawan. Kung maliwanag ang iyong paningin, puno ng liwanag ang buong mong katawan. Kung malabo ang iyong paningin, puno ng kadiliman ang buong mong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na sa kadiliman. Di ba? Sa mata, sa focus natin. Pareho yan nakikita natin eh. Hindi naman pwede sabihin mo hindi mo nakikita yung mali ng kapwa mo. Nakikita mo yan. Pero hindi ka nagpo-focus diyan. Di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng hindi mo nakita yung magnanakaw dumaan eh. Di ba? Pero hindi ka nagpo-focus diyan. Aware ka lang, baka lumapit sa'yo, di ba? Di ba? Pero hindi ka. Di ba? Ang focus mo lagi, saan? Panginoon. Hindi rin pag nasa loob ka ng gawain na ganito, hindi ka focus doon sa ang kulit ng katabi mo. Kung ano-ano pinagagawa. Nakikita mo yan. Di ba? Pero hindi mo. Dahil ang focus mo sa pag-worship, sa pakikinig ng mga aral. Di ba? Hindi naman ibig sabihin niya, hindi mo nakikita eh. Ang ibig lang sabihin nun, dapat tama yung focus mo. Yun lang po.